just bow down your heads where you are at. Okay, tabi manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat muli na kami ay dadako sa iyong mga salita. Binias yung wisdom to be upon us, even our understanding, para maintindihan ka namin, Panginoong Diyos. Gamitin mo kung birang malulod na yung salita. At ang lahat po ay magkaroon kami ng pagbabago sa buhay namin at magkaroon ng kapayapaan. With even Lord, kagalingan, maraming salamat. Bless mo ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat. We have 7 days today. Okay. At dumarating na ang kapanahunan. I just want to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ in different places in the Philippines. I'm not familiar with your places. Ang alam ko lang siguro dito, Rojas. But anyway, some places, Albay, with Ginubatan. Where is Owas? Anyway, ayan po. Okay, maraming salamat. So, yes, gusto ko pong mag-usap sa ating lahat. Ang pamagat po ay serving one God. Magsilbi sa isang Diyos. Okay, may I just put this slide in there. Iisang Diyos ang ating pinagsilbihan. Iisang Diyos ang lumikha sa lahat. Iisang Diyos na nagsabi na ako ang Panginoon. Okay, that's a good slide. In Exodus chapter 20 verse 3. You have no other God before me. You have no. This is not theology. Hindi po ito teolohiya. Ito ay, it is literally word of the God. Wala pong ibang Diyos, ako lang. Pagka yan ay small g, yan papag-aralan natin. Matthew chapter 6 verse 24. Pag-i-flash din po. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ito po ito. Okay, so sa ngayon, this time, in this world today na ating tinutungtungan, itong mundo natin ngayon in a modern society, many are still idolizing the roots. Marami po na nag-idolize at sa kinagisnan. Pero ang sabi ni Jesus Christ said, I am. No one can serve God or even money or any others. Ayan. So, pagka nakita natin ang mga bersikulo nito, nagsasalita si Jesus. Kasi sa ngayon, Jesus Christ plus tradition. Yan ang mga tao ngayon. Okay. Jesus Christ plus culture. Jesus Christ plus my background, whatever background that we came from. Ang salita ni Lord ay nagsasabi, ako at ako. Jesus Christ plus my logic or opinion. Ganyan ang tao ngayon. At marami pong na-confuse. Ang masama, maraming nawala. At marami pang hinahanap kung saan dadaan. Kasi ito ang salita ni Lord. At maraming ayaw nito. Maraming ayaw sa salita ni Jesus na sabi, I am who I am. So you cannot serve. Okay. I am the only one who thou shalt not serve any other God before me. So sa versikulo nito, nangangalugan at ang nakikita natin sa versikulo, the concern of God. Meron ng dalawang bagay po. Pagka-concern of God, ito po yung ating spiritual na buhay. Concern tayo sa Diyos na lumikha sa atin. At isa pang concern ng tao, concern dito sa mundo. Dalawa lang ang concern ng tao na dapat pagtuunan. Okay. Pero, pagka-concern sa mundo, ito po ay concern po natin yan sa pera, sa fame, sa kasikatan, sa katanyagan, sa material position, at iba pang mga bagay-bagay dito sa lupa. Dalawa lang yan eh. At ang concern natin sa spiritual. Ano ang spiritual natin pag-uusapan? At kung ang mga ito ay sa mundo, kung ang tinutuan ng tao ay ang mga bagay-bagay sa mundo, kadalasan ang mga seguridad dito ay hindi matibay. Ang mga halaga bumababa, ang pera na pupunin, ang damit na pupunin, ano pa? Lahat ng sense of fulfillment sa buhay natin, kung katuparan, minsan nawawala, no?
Ito ay ang mga bagay dito sa mundo ay temporaryo lamang. It's only a temporary at pansamantala. Ito po ang nakikita natin. Maski sabihin natin, kung pwede man po, pastor na nagtagal. Opo, kung pwede. Pero hindi ito nagtatagal. Minsan nakakantong sa kawalan at nakakantong sa kahihiyan. Maski gaano kalaki ang pera. Kasi sinasabi ni Jesus sa kanyang verse kanina. Maraming biktima po nito. Again, kayamanan, katanyagan can be a false God. Isa itong Diyos ng tao. Kailangan makita natin sa mga salita ni Lord kung bakit maraming mga kasamaan dahil po nagiging Diyos ang mga katanyagan, kayamanan at kung ano pang mga bagay dito sa mundo. At ito ay nagbibigay ng maikling kasayahan, a short happiness, a short joy, a short happiness, short na maikling kasayahan, at doon maraming biktima nito. Kasi doon nag-focus ang tao. Doon nagkamali ang tao. Ayaw nang mabago. Especially for the non-believers na hindi naniniwala. Kung saan pinaniniwalaan na sabi ni Jesus, ako lang at ako lang. Ito ang topic kasi natin ngayon. Kung bakit sinasabi ni Jesus, ako lang, wala na iba. So this is also a warning or a dangerous to the believers sa mga dating nanampalatay na tumatalikod kay Jesus. Dati na may kaalaman kay Jesus, tumalikod na. They divide their loyalty. Nahati ang mga allegiance nila sa kung saan. Nahati saan ang kanilang dating pananampalataya, ang divine belief versus the world. Versus sa mundo. They have that control their lives. So what happened recently, marami na tayong nakita sa mga na-scam dito, marami pang na-scam sa atin, na-scam kayo, It's us sometimes that we can even, because of the love of money, maraming na-scam sa mga online gamblings. A voice phishing dito sa Korea, ginagamit ang mga Pilipino ng mga mayayaman upang kumakakuha ng pera ng kaninumang mayaman nila kababayan. At maraming nagpakamatay ng mga Koreano dahil sa mga ganito na voice phishing. I don't know this kind of, what is this? This is a kind of engraver, but it is kind of a voice from a Filipino who act to be like a financial, a financial officer na kung ilabas ang mga code, bad code, and then at the end, nawawala ang pera ng mga ibang Koreano. At isa po dito, sa mga nangyari, even in Cambodia last time, this is an scam, maraming Koreano, mga young Koreans are victims sa Cambodia recently. They use them and abuse them just for money. At yan po ang mga sinasabi natin, maraming na-scam dahil sa kapangyarihan ng pera na ito po ay walang kahihinatnan, kahihiyan. At ano pa? Okay, so the next slide, please. And sa sinabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Pagka may kaalaman tayo, kailangan po ang yung sinasabing Holy One, walang iba kundi si Jesus Christ. Naiintindihan natin ang mga nangyayari. Okay. The fear of God is not to terrify God. Hindi tayo takot sa Diyos. Pero iba yung natatakot tayo sa Diyos. Pero sinasabi dito, the fear of the Lord is to recognize His holiness. Kung ang tao ay hindi holy, ang Diyos ay holy. Kaya magpaka-holy tayo. To fear the Lord is to know His will. Ano ang purpose kung bakit ako isinilang. Ganun na lang, no? To short ako ang purpose why I am living, why I am breathing, why I was born, because my purpose para Panginoon sa ating buhay. Dapat yun ang kaalaman natin na we are not just came from any kind of evolution or kaalaman ng scientifico na nanggaling tayo sa onggoy o ano. Di ba po, ganyan, the process of evolution, that we didn't come from a monkey, but we are made by God from His bare hands. Ito ang kahalagahan nito, ang espesyal na malaman natin, tayo ay ginawa ng Diyos sa Kanyang kamay. At ang lahat ng Kanyang ibang nilikha, ang sabi niya, let there be light, let there be sea, let there be sky, let there be stone in the bedside.
let there be a night, the separation of darkness and the light. So, tinawag na gabi at araw. Lahat po ito ay sinabi mula sa bibig ng Diyos. Ang lahat ng mga nilikha, mga kahoy-kahoy, mga bato, at mga buhangin, you know what I mean? Pero iba ang tao, hindi na sinabing, let there be Jefferson, and let there be Melanie, let there be Arthur. Walang sinabi sa Panginoon gano'n, I made a man from me, from my hands. So, ibig sabihin, special tayo. Sabihin mo sa kapatid mo dyan na magkatabi kayo, special ka sa Diyos. Kamu na ngayon. Please, pakibulong lang dyan. Special ka sa Panginoon. Huwag mo sabihin hindi ka special. Maski ikaw ay maraming utang, special ka pa rin, ano? Maski ikaw ay may utang at kung ano-ano pa ka, kung ano-ano ka pa, special ka sa tingin ni Lord. Totoo yan. Huwag mo sabihin ako ay ako'y nagduruso at nagdadalang batid. Hindi ang tao ay hanggang dyan na. I believe nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isang nakikinig sa anuman, whatever the present situation you are, anumang sitwasyon ng bawat isa, kumikilos ang Diyos sa buhay mo at sa buhay natin lahat. Dahil mahal niya tayo. So, pagka yan ang sinasabi, to know His righteousness, to follow His righteousness. Kaya, the fear of the Lord is to give courage sa atin. Dahil ang may takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng katatagan, more stronger faith to survive even in this life. Yan po. So, even in nothingness, we can trust God. Amen. Even in nothingness, maski sa kawalan, na ikaw lang nag-iisa. Sabihin mo, ako lang nag-iisa, ako lang talaga, wala na. Huwag kang mag-alala, hindi po ganyan. Ang Diyos ay nasa tabi mo, tumawag ka lang. Kaya ito ang ating ginagawa ngayon. Even in nothingness, meron pag-asa. God is giving us assurance. Hindi siya nagsinungaling sa kanyang mga salita, mga kapatid. Yan ang lalakarin mo. Na ang kalalagayan mo ngayon at ang ano pang mga inaasama-sama mo, ang vision mo mga nasira, mga nagkasira na hindi natupad because you are in your situation. God has a plan. Huwag mong ikaramdam na masyado. Kung ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon that give us His strength, napapalakas ka, dapat ang buksan mo ang puso mo sa pananampalataya. No? Hindi nakikita, but alam mo ang sarili mo, ilapit sa Diyos. Ilapit yan sa Diyos. Ikaw ay namumulila dahil hindi mo na nakikita mga pamilya mo, mga anak mong iniwan dito sa place where you came from. Yun po, ang Diyos binabantayan nila sila. Yan ang panalangin mo, bantayan mo ang ating asawa, bantayan mo ang iniiwan mga pamilya, mga inahitay na hindi ko nakikita. Ganyan sana ang panalangin ng bawat isa. I know that God is working in your life, where you are at, and not because God is working. Hindi siya nagpapaya po, mga kapatid. Kaya sa next verse, ito ang ating gagawin. Kung sa ating mga kalalagayan, ilagat, ibigay kay Lord, kasi siya ay ako lamang, hindi sa kung saan. Next verse po, Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Come on. Do not store up yourself treasures on earth, for moth and vermin destroy, and where a thief break in and steal. What is treasure? Ito na ngayon. Yes, mamaya na ang verse na yan. Okay. But I want to explain this module. Okay po. Do not store up. Ang sabi niya dito, pag-ibalik sa Matthew again. Slide. What is treasures? Ano po itong mga treasure na sinasabi? Ito po yung nabanggit ko kanina. Mga valuable, kasama pera. Yung mga importante, mga bagay-bagay na useful, kasalinan dito lahat ng katanyagan at kasamaan. Okay. At kayamanan, I should say. So pagka-mood, ang sinasabi ng vermin, ito po ang mga piste, mga insekto. These are the family of arachnids, phylum Arachnida. Sa mga galing sa science dyan sa inyo, kapag kayo ay nag-aral ng science, alam din ng phylum Vertebrata, phylum Arachnida. Those are the insects. Mga insekto ito, na mga
insekto sumisira sa pananim, sumisira sa mga pananim sa bukirin, mga daga, belong to the phylum Vertebrata, kasi may vertebrate yan. Yan po ang mga vermin na sumisira po. At ang mga magnanakaw ay nakawin. Anong sinasabi ni Jesus dito? Sinisimbolize dito po ang mga bagay na nasisira. Everything here on earth will last. Pero may bagay na hindi nasisira. Mga bagay na nawawala. Ano ang sabi niya? To store. Yan po. To store means to invest. Mag-ipon, mag-imbak. To save a fund for your salvation and for my salvation. Understand? Mag-imbak tayo sa ating kaligtasan, maski nasa kulungan tayo. Anong iniimbak natin when we listen to the Word of God? It is a clarity of the Word of God that we need to understand na nag-aaral tayo para mag-imbak ng pananampalataya para sa ating kaligtasan. So yan, na-post kanina doon sa 1 Timothy. Anong i-imbak natin? 1 Timothy po, chapter 6, verse 19. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they will take hold of the life that is truly life. This is called eternal life. Tayo ang sinasabi dito, mag-imbak for the firm foundation. Ang pundasyon dito sa lupa nasisira. Maraming gusali na nasira sa mga nakaraang lindol. Naturally, nakikita natin, hindi naging firm yan, maski gaano pa katibay, masisira yan. Pero ang mga nakikinig ng salita ni Lord, what are we going to do to the only one God? To serve the only one God? To build up or to lay up good spiritual foundation. Eternal foundation. Ito po. Kung ang fondasyon sa lupa ay nasisira, ang fondasyon ng lahat ng mga nangyayari sa lupa, mapabuilding, fondasyon ng pinag-aralan, okay, nawawala, nakakahiya, at kung ano pa, fondasyon. Pero ang fondasyon na ginagawa natin sa spiritual na foundation, ito po ay binibigyan priority, na pinaprioritize. Okay. Alam natin yan, no? Ito yung natin, ano iimbak natin? Ito yung ginagawa natin na social work. Ito ay wealth, I should say. Social wealth, kasali na itong gawain ng Panginoon. This is a social life natin. Ito ang life natin dito, no? Na we have a social wealth, tinatawag na spiritual fellowship, na tayo nag-iimbak ng fellowship dito. Kung ang fellowship natin noon, nung nasa labas pa tayo, ay fellowship ng mga kalaban, fellowship ng mga demonyo, fellowship sa diskuhan, at kung ano nasisira, fellowship sa inuman, hindi nag-away, nagkagulo, fellowship sa fraternity na sinalihan ninyo, fellowship na nasira. Anong fellowship ngayon tayo? Tingnan ninyo, nasira lahat. Hindi ito nagkakaroon ng, hindi ito, what is this? It may not go well sa buhay mo. Pero ngayon, ang sabi, you need to lay up a spiritual foundation. Magkilahok ko sa buhayin ganito, huwag kang mapagod. Maski minsan, we are going to give time. May oras ng pagkikinig, social life, social spiritual life. Sabi natin, pag samasamahin natin ito, bagay natin ini-impact. Why? Social life for the Lord, worshiping, praying, magkanta sa Panginoon. Ang kanta natin noon, puro kanta dito sa mundo. I'm not go against with the songs because marami naman kanta na amplifies future life, love, Pero may mga, yung mga kinanta natin kanina, tayo yung nag-worship. Ang sinasamba natin kanina, itaas ang Diyos. Hindi itaas ang sarili. Hindi itaas ang posisyon. Hindi itaas ang kung sino. Ang sabi doon, itaas natin ang Diyos. Ang tinataas natin ang Diyos na may kapangyarihan. Kaya tayo dito, ang iniimbak natin, ito para tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya, makinig, mag-worship, sumamba, makinig, at ano pa, hindi lang nakikinig, responde. Kailangan po na mag-respond tayo. It is useless to listen without even a heart responding.
Pagka sinasarado ang puso, pagka nakikinig tayo, sarado ang tainga, maging useless ang ating napapakinggan. Dumadaan na lang sa tainga at lumalabas doon sa kabilang tainga, maging useless, walang kwenta. Pero maraming salamat if you try to put that in your heart. Lahat ng iyong napapakinggan na ito po ang i-impact natin. Ipunin. Kinig doon sa financial, di ba? Ngayon, marami ng financial ngayon, nagsabi mag-ipon ka. Kasi hindi mo alam, ang kinabukasan ako, may sakit, hindi na ulit mangutang. Kaya nga may mga financial literacy ngayon, na tayo ay sinasabihan na mag-ipon, wala na bubuhay, wala na nasa productive tayong buhay, wala ikaw ay young na period, ikaw ay bata-bata pa na mag-ipon, mag-imbak, hindi mo alam, magkakasakit ang tao napupunta sa sakit eh. Dahil itong buhay, this life will come, itong buhay na itong pinahiram, may time. At sa mga iba't ibang klase ng sakit ngayon, wala kang ipon, nangutang, nakautang-utang tuloy. Yan po ang mga, kaya nga, kung mayroon financial literacy, mayroon spiritual literacy. Amen, sabihin natin. Spiritual literacy, para ma-literate, para ma-educate away from spiritual illiteracy. Para ma-educate ang tao, kaya may edukasyon. Ito ngayon, ang ginagawa natin, is a process of, it is an endeavor of spiritual education. Ano pa? Ano bang gagawin natin? Next slide po, matatapos na po ako. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, remember the Lord your God, for He is who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which is swore to your ancestors, as it is today. Hanggang ngayon, salita ito mula noon pa na hindi tayo sinilang, as hindi obsolete ang salita ni Lord. As it is today, maraming obsolete na mga libro sa library, kaya maraming mga professors, mga teachers na nag-upgrade. They are going to go with what? Nagmamaster sila, or kung may mga book na mga bago, mga librong bago, mga kapatid ay nagkakaroon sila ng mga seminar para ma-upgrade ang karunungan at kaalaman po. Ganun din po, kaya ang salita ni Lord, bakit sinabi dito, kung sinulat ito na noon pa, mag 2,000 years ago pa, ay hanggang ngayon buhay ang salita ni Lord. Amen. So, anong treasure ang sinasabi that provide long-lasting wealth? Yan ang sinasabi natin ngayon. Itong ginagawa natin na sinusuportahan natin. Pastor, wala naman ako. Paano naman ako makasuporta? Wala naman na akong pera. At least nalalaman mo ngayon. Kasi pagka natapos na promulgate ka at natapos ang litigation ng kaso mo, ikaw ay lalabas, meron kong idea. Suportahan mo ang gawain ng Panginoon. So, this is the time to support God's word po, mga kapatid, mga anak, I can see you here, you are young, you know. Okay, suportahan ito. Kapag ikaw ay lalabas, magkaroon ng trabaho, tumino ang buhay mo, at yan po, I will support the work of the Lord. Kasali ka dyan, kapatid, magbigay para ka sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Huwag sa ikalalago mo lang. So, isama ang Diyos sa iyong trabaho. Isama ang Diyos sa iyong ginagawa. Kaya nga po, you cannot serve two masters. Magsilbi ka lang para sa sarili mo, kulang, mga kapatid. Ang sabi, pagsilbihan mo ako, sabi ni Lord, ako lang. And the rest, I will organize. Pagka inuna natin ang Diyos, ang sabi, I will organize everything. Pagka inuna mo that I am the Lord your God, unahin mo ako, sabi ni Lord, at wala na pong iba. Marami ng ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos sa buhay mo. Wala nang ina-idolize mo pati artista. Ina-idolize mo. Do not idolize those. Those are also creations of God like you. And do not idolize things. At napapabaliwala ang Panginoon na lumikha sa iyo. Yun kasi ang topic natin ngayon. Kaya hanggang dito na lang po. Pero ito, we must align ourselves, our life to God alone. Yun ang ating kabilin-bilin ngayon. You must do. He is the foundation of your decision. Mag-decide ka na ngayon. Okay? Siya ang fondasyon ng iyong relationship sa iyong mga pamilya, sa iyong relationship sa iba, at relationship sa Diyos. Siya ang fondasyon. Siya ang fondasyon ng iyong plano sa makalawa. May plano ka I know.
that you have a lot of plan inside. Hindi lang minsan gumagalaw because of where you are now is you cannot move. But I pray for my advanced plan. Gawin mo ako na may plano ako magsilbi sa iyo kung nakikita, Panginoon. Ganyan lang yan. And the Lord will organize things. And the Lord will fix things and repair all the damages that the devil damaged in your life. Sinira ng Panginoon, iayos, sinira ng kaaway, aayusin ng Panginoon, I should say. Lahat ng mga temporary, mga sekundaryo dito sa mundo, again and again, these are good, pero temporary lang. Unahin mo ang Lord. Again and I say, ang damit mapupunit, ang bakal kinakalawang, alam mo yan? At ang pera nasisira, kaya ang pera pala, ini-sprayan yan sa voltahe. Sa voltahe, sa bangko, ini-spray. They are going to put some medicine. Para po, ito ay mag-preserve. You try to put the money outside into its instruments. Masisira ito sa kalikasan pagka yan ay nakalagay lang sa lahat nasisira at lahat ay nawawala. Pero ang salita ni Lord hindi nawawala at napupunin. Okay po? So serve God alone. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig. At hanggang dito lang, basta i-focus lang natin sa Panginoon. Okay, palapakan po natin ang Diyos at tayo po ay manalangin. I want to pray for you. Kayo yung po hindi mag-usap. Okay po? Tayo po yung po. Come on. Father God in heaven, I thank you for this short putting out your word, delivering your word to the very places in the Philippines, especially the PDLs who are in their places. Ano bang level sila ng pananampalataya? Wala man pong pananampalataya kung bakit nagsisimula pa lang. Panginoong Diyos, ilagay mo ang iyong salita sa kanilang mga puso. Sa katunayan, kayo po lamang sana. Kayo po at ilagak ang lahat, ilapit, isumbong, lumapit sila sa iyo, Panginoong Diyos. And I pray for their life, Lord God. At lahat po na nangangailangan ng, a prayer requests, kayo po ang kasagutan. Ilapit ko sa iyo ang mga kasagutan, problema ng bawat isa sa kanilang mga kaso na nakabinbin, Panginoong Diyos. Lapitan mo ito, Lord God. Kayo po ang gumawa lahat ng mga kung ano man na ilapit sa iyo patungkol sa kanilang mga kaso. At inilalapit ko sila sa iyo, Panginoong Diyos, para sa tamang oras, tamang panahon, nagkakaroon ito ng kasagutan. At lahat ay magkaambag-ambag at makakalabas po sila as balang araw. Panginoong Diyos, I pray for the family who lives outside. Protektahan mo rin sila, Panginoong Diyos, kanilang mga pamilya na iniwan, mga mahal sa buhay. Protektahan mo sila. Makauwi sila sa bahay na safe in their own place back home. Father God, I pray for all of them today na kayo po ang mag-ayos sa kanilang mga kaso. Panginoong Diyos, I pray for the warden and all the listeners who are there in their own offices listening. I pray for their salvation and continuously put your words in their heart, that this word, Lord God, may not return void, but it will accomplish to the individual life who are listening, including all PDLs, officers, and all of the people inside the jail places. Panginoon, we thank you. We give you all the praise, the glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray, and let them accept it. Amen. Amen. Thank you.